Lord. Ang dami kayang pumunta rito ba? Okay na? Amen. Hallelujah. Marami tayong pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan at yung provision sa amin and your good plans for all of us, especially for America, Panginoon, na manatiling a light that is set on a hill para mabigyan pa ng door of opportunity, Panginoon, window of opportunity na mapalaganap pa ang inyong magandang balita all over the world, O Father God, without restrictions, O Lord God, from the government, O Father God, that the believers and the churches, O Lord God, will not be restricted, O Father God, in our worship, fellowship, and celebration and gathering, O Father God. Thank you, Lord, that we know, O Father God, that you will continue to prosper this country so that we can send more missionaries and send more help to churches and believers and everywhere, oh Father God. There is need for Christian help and missions, oh Lord God, all over the world will continue, oh Father God. And we give you thanks, oh Father, that we have a peaceful, orderly election, oh Father God, mighty Lord. And we give you thanks for your word that's continuing to be preached and shared tonight, oh Father God. We give you glory, give you thanks in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming pong salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Sana meron na lang healing and restorations among the citizenry of the United States of America. Amen. Amen. So, Time to unite. Time to unite. Amen. So anyway, pag-aaralan natin ngayon kasi this has been a constant question, laging tinatanong. Sabi niya, ilan ba talaga ang gospel? Are there two gospels? No? Ano sa tingin niyo? Two gospels? Isa? Dalawa? The gospel of the kingdom of God and the gospel of grace. Parating yan ang pinag-uusapan natin. Of course, yung book of Matthew, Mark, John, Luke, ang tawag sa kanila gospels eh. Kaya sa Biblia meron the four gospels. No? Pero ang gospel kasi good news eh. Mm-hmm. So, and there are many good news. Pero ito talaga yung dalawang laging pinag-uusapan. Nasaan ba tayo? Bilang mga Kristiyano, at ngayon tayo ay born again Christians na, ano bang gospel ang dapat nating ipamuhay at dapat nating gawin, no? So, pag-uusapan natin yan, and if you have questions, then we'll see. Una, tingnan natin yung gospel of the kingdom. Sabi sa Mark 1:14, after the imprisonment of John, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of the kingdom. So who was proclaiming the gospel of the kingdom? Jesus. Si Jesus. After the imprisonment of John, ang Panginoon dumating sa Galilee at meron siyang ipinapahayag na mabuting balita, and this is the gospel of the kingdom of God. Verse 15, the time is fulfilled, he said, and the kingdom of God is near. Repent and believe in the gospel. So, alam natin yung kahulugan ng repent is change your thinking, change your mind, no? At sabi niya, believe in the gospel. What is the gospel? The kingdom of God. So, Jesus was preaching this gospel about the kingdom of God. Marami ang nagsasabi, kasi nagpipreach lang sa mga Hudyo. So, at alam natin noon, ang sabi nga nila, dahil ang mga Hudyo noong time na, ang Israel noong panahon na yun, nasa ilalim ng kaharian ng Roma, kaya ito, ang kaharian ng Diyos, ang dapat na manaig at maghari sa puso ng bawat isa noong time na yon. Okay, so we'll see. Pero pagdating sa Acts 1:3,
to whom he also presented himself. Sino tong he presented himself? Jesus. Si Jesus. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So what is this telling us? From the beginning of his ministry until the time of his, until after he resurrected and before his ascension, what was he talking about? Kingdom of The God. kingdom of God. So from beginning until then, walang ipinapangaral si Kristo, walang itinuturo si Kristo, kundi ang kaharian ng Diyos. So, importante kasi maintindihan natin yon. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven or kingdom of God. No? So isa ito sa mga tinuturo ni Kristo na sabi niya ay wag nating i-disobey o i-break ang kahit isang sa mga commandments. Ano yung mga commandments na to? For the sake of discussion and simplicity, sabihin na lang natin yung 10 commandments. Of course, we know there are more than 600 commandments, no, in the Bible. 613 to be exact. Sabi niya, ang sino mang mag-break dito sa commandments na to will be what? Least in the kingdom. Pero whoever does, kung sino yung sumusunod, at itinuturo sa iba na sumunod din, will be called great in the kingdom of heaven. So we can see that Jesus was very much into the kingdom. No? Ito talaga yung sentro ng tinuturo niya. Pero meron siyang isang sinabi na somehow would really challenge, no? Magiging challenge sa mga tao nung time na yon, lalong-lalo na ng mga Pharisees. Ano yon? For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. May conflict na bang inintroduce si Jesus? Is this a conflict No. being introduced by Jesus? Ay, pasilin nyo. I say to you, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Kung ang inyong pagiging matuwid ay hindi lalagpas doon sa pagiging matuwid ng mga nagtuturo, mga scribes and Pharisees, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Is this what? A conflict? No. Ha? Sa mind ng mga taong nakikinig? Yeah. Baka, Ha? siguro dun sa mga Hudyo noon, yeah. Yun mga kinakausap niya, mga Hudyo eh. So this was therefore a conflict ito. Kasi conflict. Mga Hudyo ang tinuturuan niya, di ba? Yeah, kaya nga sabi mo, siguro sa mga Hudyo, sa mga Hudyo nga siya nagtuturo. So ibig sabihin nung time na yon, conflict ito kasi alam nila yung righteousness nila, yung nasa unahan, no? Whoever breaks one of the least of these commandments shall be called least in the kingdom. Whoever does and teaches them will be called great in the kingdom. So anong sinasabi? Ang sino man na sumusunod sa mga kautusan. Tapos idinagdag dito ni Kristo, righteousness of the scribes and Pharisees, where is it derived from? The law. The law. Kaya sinasabi niya, nagkikreate ang Panginoon ng isang sitwasyon whereby ma-challenge yung kaisipan ng mga tao that there is a righteousness that exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, and unless this happens, they will not enter the kingdom of heaven. So, meron siyang ini-introduce na righteousness na higit pa sa righteousness obtained through the law. Amen? Maliwanag mo ba yun o hindi? No? Amen. Maliwanag, okay? Merong righteousness ang Pharisees. Ang righteousness na yan obtained by obeying the law. Sabi ni Kristo, kailangan mahigitan nyo yan. Paano natin mahigitan yun? Hindi nga natin masunod lahat yung law. Faith. Di ba? Paano natin mahigitan yun? Hindi natin kaya higitan pa yun. So, hindi na tayo makaka-enter sa kingdom of heaven. Kasi wala tayong paraan para
Ma-exit. para ma-exceed yung righteousness of the Pharisees. So, pansinin natin, ako nagtatides ako sa lahat ng aking resources, lahat ng pananim ko, lahat ng ano, nagdanalangin ako ng ganito karaming beses, nagbibigay ako ng tulong sa mga nangangailangan. Sabi yun, ang righteousness ng mga Pharisees obtained through obedience of the law. Ngayon, there is something greater than that. Sige na, pag may tanong kayo, ano. So ngayon, more or less nagkaroon tayo ng idea what is the kingdom of God, no, yung pinapangaral ng Panginoon sa atin. And then bibigyan ko ng i-differentiate natin yan maya-maya. We're just trying to define, no. Ang gospel of grace naman sa Romans 3:21. But now, the righteousness of God that is separate from the law. So this is the righteousness of the Pharisees, di ba? Has been revealed, being witnessed by the law of the prophet and the prophets. Ibig sabihin, kahit na yung kautusan ay nagpapatotoo na merong isang pagiging matuwid na hiwalay sa pagsunod sa kautusan. So, tingnan natin yung righteousness of God that is separate from the law. Meron palang ganon. Righteousness of Christ. Meron palang katuwiran o pagiging matuwid na hiwalay sa kautusan. Kasi for the longest time, natutunan natin na ang katuwiran para sa mga nasa Old Covenant, nasa even the scribes and the Pharisees ay nasaan sa pagsunod sa kautusan. But I myself, sa Acts 20:24, do not take any of these things into account. Si Paul nagsasalita dito. Nor do I hold my life dear to myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry that I received from the Lord Jesus to fully testify the gospel of the grace of God. So dito naman binanggit yung gospel of the grace of God. So sino nagsalita niyan? Si Paul. Sabi niya, ano daw? I do not hold my life dear to myself. I'm not taking my life na ito na lang ang pinakamahalaga sa akin. Kung di, sabi niya, wala nang halaga yung buhay niya sa kanya. Ang importante, matapos niya yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya at maisagawa niya yung ministry o gawain na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ano daw yon? To testify fully the gospel of the grace of God. So, para maintindihan natin, ay bigyan natin ng differentiation. Pag sinabi natin kingdom of God, it has to do with the rule and authority of God over the earth. No? Sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, nandito na ang kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Narito na ang rule and authority of God. Pangalawa, pag sinabing kingdom of God, it is the dominion of God over His creation. No? At pangatlo, the influence of God over His people. So the kingdom of God is about what? The rule and authority of God, the dominion of God, and the influence of God. So sabi niya sa mga tao nung time na yon, kasi nandun sila sa ilalim ng pagsasakop ng mga Romano. Makinig kayo, nandito na ang paghahari ng Diyos. Yung rule and authority, ang kapangyarihan ng Diyos. Nandito na ang yung dominion, another word, sige, paghahari. And then yung influence. Ano ba yung influence? Ano ang epekto ng isang bagay sa iyo? Yun ang influence. Kaya ang binigay na example ng Panginoon dito is yung yeast o yung leaven. Na pag inihalo mo yung yeast sa dough, mag-aalsa yun. Di ba? So, pag sinabi natin kingdom of God, it has to do with rule and authority and dominion and influence of God. Maliwanag ba yun? Ang dominion yata yung kinasasakupan ng Oo. Diyos. Ang
pagsasakop ng Diyos sa buong creation niya. creation o sa Okay. ginawa niya. How about the grace of God? The grace of God is the favor and kindness, goodwill of God towards His people. So, whereas the kingdom of God is rule and authority, ito naman, favor, kindness, goodwill of God towards His people. More or less, madaling intindihan, di ba? It is the gift of God that leads to salvation. So, kaloob ng Diyos. And then, the open hand of God towards His people. Kaya, malaki ang pagkakaiba. Di ba? Malaki ang pagkakaiba. Ito isa paghahari, ito isa goodness, goodwill, kindness. Di ba? So, ito yung tinatawag na this is the gospel of the kingdom and then the gospel of grace. Mas madaling Madaling intindihin, di ba? Madaling intindihin. Kaya, nung dumating si Kristo, etong tinuturo niya ang paghahari ng Diyos. Hindi na ang paghahari ng Romano, ang paghahari ng Diyos. Kasi nasa ilalim sila ng kaharian di ba? Sa kanila, madali nila maintindihan yun. Tayo, nahihirapan tayo intindihin. Lalo na, hindi naman tayo nabuhay sa kaharian, di ba? Wala naman tayo sa monarchy, nasa democracy tayo, no? So, ngayon, sabi ni Kristo, eto na ang pagsasakop ng Diyos sa buong sangkalupaan. Andito na ang impluwensya ng Diyos. Anong dating ng Diyos sa iyo? Anong impluwensya ng Diyos sa iyo? So, malaking pagkakaiba. No? Ngayon, tingnan natin, sabi ng iba, expanded lang natin na pangpapaliwanag sa grace, sabi, God's riches at Christ's expense. Lagi natin narinig yan, no? Lahat ng yaman ng Diyos binigay sa iyo, pero may nagbayad. Sino nagbayad? Si Kristo. So, lahat ng mga pinagbayaran ni Kristo, binigay ng Diyos sa iyo. Yan ang grace ng Panginoon. Tapos sabi nga, mercy. Mercy and grace, paano natin i-differentiate? Mercy o ang awa, habag ng Diyos, is God not giving to us what we deserve. Ano ba deserve natin? Judgment, punishment. We deserve, hell. Pero hindi ibinigay ng Diyos yan sa atin dahil saan? Sa awa. On the other hand, grace is God giving to us what we do not deserve. We do not deserve to be forgiven. We do not deserve to be redeemed. We do not deserve to be forgiven. Pero, ang Diyos, di ba, is the gift of God that leads to salvation. So, yon ang grace ng Panginoon. Okay? At, maintindihan natin bakit ito ang ibinigay na gospel kay Paul. Si Paul ang nagturo sa gospel of grace no? So ngayon, magkaano ba sila? Are they opposite o magkahiwalay ba sila? Hindi sila magkahiwalay. Kasi the grace of God is just a facet of the kingdom of God. Kumbaga, isa lang sa maraming mukha ng kingdom of God, no? Sabi sa Colossians 1:13, He has rescued us, ang Panginoong Diyos, ang Ama, He has rescued us from the dominion. Nabanggit natin kanina yung dominion, di ba? Ang kaaway, si Satanas, meron ding dominion, pagpananakop o pagsasakop sa tao. The small g, God of this world. He has rescued us from the dominion, from the domain, from the territory. Kasi dati nasa territory tayo ng kadiliman. And brought us into the kingdom of His beloved Son. So, nasa ka na ngayon kung ikaw ay Kristiyano? Nasa kaharian ka ba ng kadiliman o nasa kaharian ka na ng Diyos, ng kanyang anak? Nandito na tayo sa kaharian. So, ano nga ba yung kingdom of God? Ano yung kingdom of God? The rule, authority, and dominion of Jesus. Kasi nung hindi pa tayo na born again, nandun tayo sa rule, authority, and dominion of Satan, the small god of this world. Pero ngayon, dinala tayo sa kingdom of God. Ano ngayon ang magiging influence natin? The kingdom. May influensya tayo ng kingdom. Amen? Amen. So, makikita natin, the grace of God leads us to salvation. Jesus is not only our Savior, He is also our Lord. Dito ngayon tayo nagkakaroon ng problema. Maraming Kristiyano,
Yes, they have made Jesus their Savior by the grace of God. Pero yung pagiging Lord ni Jesus, yon ang hindi natin masyadong naintindihan at naipapamuhay kasi kontento tayo na maging Savior natin si Jesus pero hindi tayo nagpapailalim kay Kristo katulad ng pagpapailalim ng isang taong nasa sakupan ng kaharian. Maliwanag po ba yon? So maraming tao, yeah, Jesus is my Savior, but is Jesus our Lord? Kasi pagka sinabi natin Jesus is my Lord, ibig sabihin nun, we are under the rule and authority and dominion of Jesus, and we are influenced by Jesus Himself. So ito yung contrast ng maraming Kristiyano. Savior ko si Jesus pero hindi ko siya Lord. Kaya ako pa rin na nasusunod sa buhay ko. Kung ano gusto kong gawin sa sarili ko, yung pa rin ang gagawin ko. Hindi si Jesus ang sabi nga nandun sa driver's seat of our life. Tayo pa rin ang nasa trono ng buhay natin kasi hindi tayo nagpapasakop sa paghahari ni Kristo bilang ating Panginoon. Okay, that's good, na-save ka, pero nasa iyo ba ang rule, authority, and dominion of God, of Jesus? Nasa atin ba ang influence ni Jesus? Dito tayo nagkukulang. Kasi akala natin, sige, grace. Okay, grace. No? Maganda yung grace. It's the goodwill, favor, lahat na ng Panginoon. And parte yan ng kaharian ng Diyos. Parte ang grace. Hindi sila magkahiwalay. Magkakabit sila. Kasi once na naging Savior mo na si Jesus, dapat, kasi yan brought us into the kingdom of His dear Son. So, nasa na tayo? Nasa kaharian pa ba tayo ni Satanas? Wala na. Nasa kaharian na tayo ni Jesus. Kaya pag nasa kaharian ka na ni Jesus, dapat yung paghahari ni Jesus ang maka-impluensya sa atin. Amen ba yun? So, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. No? Yung sabi niya, the kingdom of God is all about, sige, maging masaya tayo, eating, drinking, and everything. But of what? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, hindi nawawala yung righteousness. Hindi nawawala yung peace and joy in the Holy Spirit. Kaya, hindi natin pwede masabi, the kingdom of God is just a passive influence over our life. It is active righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya, pagka hindi natin na-realize yung kingdom of God sa ating buhay, hindi natin ma-enjoy yung righteousness, peace, and joy. Hindi natin ma-enjoy yung righteousness, peace, and joy. Kasi hindi natin naiintindihan na parte ng pagiging righteous natin ay ang tayo ay magpailalim saan? Sa rulership, authority, and dominion of Jesus over our lives. And then, ang sabi pa dito, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. So, kaya tayo bilang mga Kristiyano, yes, we have been saved by the grace of God, pero where is the power of God over our lives? Nasaan yung kapangyarihan ng Diyos? No? Nasaan yung gustong gawin ng Panginoon sa atin na makaka-influence din sa ibang tao? Amen? So, importante na maintindihan natin to. Otherwise, sige, nagiging Kristiyano tayo, nagkakaroon tayo ng salvation, na-experience natin yon. Pero pagdating doon sa influence ng Panginoon sa atin, kulang tayo doon. Kasi nga parang, wala na ako sa gospel of the kingdom. Nandito lang ako sa grace. So, maliwanag po ba yun? So, para ma-illustrate natin yan, tingnan natin. Of course, we are very familiar with the Old Covenant. From Genesis, from the creation of man, until kay Malachi, the last prophet, no? I mean, that's the Old Covenant. And we know that the Old Covenant is another term for the law. At nakita natin yung kanina that there is a righteousness from obedience to the law. No?
Pagkatapos noon, dumating si Jesus Christ. At dumating si Jesus Christ, ano ang kanyang itinuro? The kingdom of God. The rule, dominion, authority of God over His creation. Tapos noon, ano nangyari? Si Kristo ay namatay, muling nabuhay, at umakyat sa langit. Ano ang sumunod? The New Covenant. Where specifically the grace and the birth of the church. So the church was birthed through the grace of God. So ano inaantay natin? Yung rapture. Yung rapture, believers of the church, believers and the church, what will happen? We will all be caught up in the air. Anong dadating? 7-year tribulation. Sabi natin, meron pang maboborn again dito sa tribulation. Anong gospel ang gagamitin nila para maborn again ang mga tao sa susunod na 7-year tribulation? Ano sa tingin ninyo? The kingdom of grace. Ha? The kingdom of grace, pinagsama. The kingdom of grace. The kingdom of grace. What did I say? Gospel of The grace. gospel of grace. The gospel of grace. Ano sa tingin ninyo? What will be given as message to those who will be left behind? Of course, alam natin, kasi yung 144,000, hindi pa sila mga believers. Okay? Magiging believers sila saan? During the tribulation. Kasi kung believer na sila, dapat kasama sila sa na-rapture. Maliwanag ba? Mhm. Kung believer na sila, yung 144,000 Jews, kung believer na sila, dapat kasama sila sa rapture kasi everyone will be taken. Caught up in the air. So, maliwanag na itong 144,000 na gagamitin during the 7-year tribulation, hindi pa sila born again ng time nung born again nung nangyari ang rapture. So, they will be Left behind. they will be left behind. Alin yung 144,000 na believers na? Hindi pa. Hindi pa. Tama ho kayo, hindi pa. But they were left behind, that is true. Doon sila maboborn again because of 2 witnesses. Sino yung 2 witnesses? Sabi ng iba, Moses and Elijah. Sabi naman ng iba, si Enoch and Elijah kasi silang dalawang hindi namatay. Mm. So, but we don't know specifically. It could be Moses and Elijah kasi nakita siya dun sa Transfiguration, di ba? So, baka sila yon o baka naman si Enoch and Elijah. We don't know. The Bible is not very specific about it. But because of the 2 witnesses, 144,000 will be saved and they will be used by God to bring the good news to the people during the 7-year tribulation. Pero ang mensahe nila is the kingdom. Kasi specific ang grace, the dispensation of grace only during the time of the church. Nakuha niyo po ba? Ano yung kingdom of God? It is the Rule and Rule. authority. authority, dominion of God. It is the influence of God. So, ang ipapahayag nila rito sa kanilang pangangaral ay ang kaharian ng Diyos. Kasi papasok naman talaga tayo sa millennial rule of Jesus, no? As King of all kings and Lord of all lords. So, mahalaga na maintindihan natin ito. Otherwise, parang ako ba, nasa gospel of grace ako, kaya wala na akong pakialam sa kingdom. No, hindi mo pwedeng masabi. Dahil, yung rule, authority, and dominion of Jesus, doon tayo dapat nagpapasakop. Doon tayo dapat nagpapasakop. Kaya hindi yan magkahiwalay. Magkasama sila. Kaya lang, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ang mga Gentiles ay napasama. Para yung fulfillment. If not for the grace of God, tayong mga Gentiles, hindi tayo makakasama saan? Doon sa magandang plano ng Diyos ng kaligtasan.
No? Kaya hindi natin parang kasi either maniwala ako sa gospel of the kingdom or maniwala ako sa gospel of grace. Hindi 'yun. Kasi ang grace isa lang aspeto sa buong paghahari ni Kristo sa sangkalupaan. Amen. Yung grace bahagi lang, is just a part of the kingdom of God to make way for us Gentiles to be included in the covenant of God. Kasi sabi natin, the gospel belongs to the Jew first and then to the Gentiles. Salamat sa grace ng Panginoon na kasama tayo. So, hindi yan, kasi, kasi, bawa, yung area sa mga ganito, sabihin ng mga iba, just for the sake of discussion, sabihin nila natin tithes. Yung tithes kasi nasa Old Covenant yan nandito yan sa law. Wala naman yan sa grace No? Hindi, kasi yung grace kasama yan sa kaharian ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos, paghahari niya sa lahat sa atin. Diba? Sabi sa Biblia, everything belongs to the King. Pagka sa kaharian, yung lupa mo, yung kotse mo, lahat ng meron ka, maski damit mo, kung tutusin in the strictest context of kingdom, lahat yan ay pag-aari ng hari. Kasi yung mga subjects niya, wala yung pag-aari. Lahat yan pag-aari ng hari. Kaya ganun din tayo, kung tayo ay nagpapailalim sa paghahari ni Kristo, then nire-recognize natin siya as Lord over our everything. Lord of our lives, Lord of our children, Lord of my work, Lord of my money, Lord of my everything. Di ba? May kakaintindihan na ba tayo? O may katanungan? Kaya ito yung dumating si Kristo at ipinahayag niya ang kaharian ng Diyos, hindi yan nakahiwalay sa atin bilang nasa church tayo ngayon because of the dispensation of grace, nakasama tayo. Kaya, pag tinignan niyo yan, the kingdom of God and grace, they are together. Hindi sila magkahiwalay. Ay, hindi na ako magpapasakop dyan kasi wala naman ako sa gospel of the kingdom Nandito na ako sa gospel of grace. Kasi nga, we have been translated nga into the kingdom. Kingdom pa rin. At napakarami pong verses sa Bible in the New Testament and even in the epistles up to the book of Revelation na nagpapatungkol pa rin sa kingdom of God. Kaya kung talagang Kristiyano ka, nasa ilalim ka ba ng kaharian ng Diyos? Of course, all the more. Kaya hindi na nga tayo, we are no longer the Lord of our lives Pero hindi natin to na ipapamuhay. Kasi nga, maliwanag lang sa atin, saved na ako. Maliwanag lang sa akin, Jesus is my Savior. Pero yung Jesus is my Lord, doon tayo kulang. Doon tayo kulang. No? Pag tinimbang tayo, kulang tayo. Kulang tayo sa pagpapasakop kay Kristo. Kasi tayo pa rin, gusto pa rin natin tayo ang masunod sa buhay natin. Lahat tayo nandoon. Gusto ko pa rin ako masunod, gusto ko pa rin kung ano yung sa tingin ko, ito ang dapat, yun ang gagawin ko. But, kailangan po natin itong makita. So anyway, ulitin ko lang na it's important that we realize the sequence, no? Na pagdating din sa 7-year tribulation, hindi na grace ang iiral. Hindi grace ang ipapangaral nila. Kasi yung grace na yan, specific yan sa church age dispensation natin yon ngayon bilang Church of Jesus Christ. No? So, hindi na ituturo yung Hindi, wala na yung grace sa 7-year tribulation. The kingdom of God. Paghahari na ni Kristo. Kasi ang susunod dyan ay
yung millennial rule na ni Kristo. Okay? So, kung paano yung mga tao ay maboborn again sila, sabihin na lang natin yung word na born again just for the sake na maintindihan natin yung kaligtasan na mangyayari sa kanila doon sa tribulation na yon. Magiging parte sila ng kaharian ng Diyos. Kasi ang mga Hudyo, yun talaga ang kanilang gospel. The gospel of the kingdom of God. Maliwanag po ba yun? O meron po tayong mga katanungan? Sa tingin nyo, naintindihan? Of course, there is the gospel of the kingdom of God and there is also the kingdom of grace. Pero hindi sila hiwalay sa atin. Kasi kahit na born again tayo by the grace of God, hindi pa rin tayo nawawala saan? Sa paghahari ni Kristo sa buhay natin. No? At dito lang natin maintindihan na Jesus is our Lord and our Savior. Dapat magkakabit yun, hindi Jesus lang is my Savior. Kailangan Jesus pa rin is my Lord. No? Pero magiging Lord mo lang si Jesus kung naiintindihan mo yung prinsipyo ng kingdom of God. Ano nga yung kingdom? The rule, authority, and dominion of God. Kasi madaling sabihin yung Jesus is my Savior eh. Dun yun ang gustong-gusto natin. Pero yung magpasakop kay Kristo, ayaw natin yon. Kasi nga ayaw natin maunawaan yung kingdom, the gospel of the kingdom of God. Meron po ba kayong mga tanong? O maliwanag? Okay, sa New Tribulation, ano ngayon ang isi-share nung dalawang, kasi lahat walang wala pang naniniwala na dahil wala na sila, na-rapture na. Ano ngayon ang isi-share nung dalawang Witnesses. With two witnesses dun sa mga unbelievers para ma-save sila, para Yun nga, di ba? The kingdom, the gospel of the ano kingdom. sasabihin nila? Eh di yung the rule, dominion, and authority of God. Yun ang ituturo nila exactly. Of course, we don't know the exact words, no? But the broader idea of the kingdom, which is the rule, authority, and dominion of God, na para kayo ay mapasama sa paghahari ni Kristo, ay kayo ay magsuko ng buhay ninyo sa lordship ni Jesus. Yun ang mangyayaring mensahe doon sa during the 7-year tribulation. Parang yung ganun din dito nung sa Old Testament, nung si John. Sa panahon noon ni Jesus. Si John, si John, kasi sabi niya, repent For the kingdom of God. Yes. For the kingdom of God is Is at near hand. or at Yeah. hand. Yes, definitely. Yung pa rin yun. The repent for the kingdom of God is at hand. So even in the midst of tribulation, ipapahayag pa rin yung repentance, changing your mind for the kingdom of God is at hand pa rin. The kingdom of God is at hand. Kasi, siyempre, nung time, alalahanin nyo, that during the time of the 7-year tribulation, the world will be at the what? Under the rulership of the Antichrist, the dominion of the Antichrist. Kaya, repent, for now you will see the kingdom. Dapat nung mo pa ito naintindihan nung hindi pa dumadating yung rapture. Pero dahil nandito ka, naiwan ka, repent, for the kingdom of God is at hand. That's the kingdom of God. Ano po? Meron pa po ba kayong tanong? Ikaw? Mga Hudyo, Ah, mararapture ba ang mga Hudyo? kung believer ho sila Lahat ng believer, Jews and Gentiles will Pero be hindi raptured. sila naniniwala. Inaantay pa nila yung... Hindi kaya nga ho, mararapture lang ay yung believers. At tulad ng mga tinatawag na Messianic Jews. may iwanan sila. The Messianic Jews is part of the church. No? Kasama sila sa tinatawag na church. Body of Christ. The body of Christ. No? So So, paramihan ng mga Hudyo,
sa tribulation. Naiwanan. May iwanan. Malaleft behind karamihan sa kanila. Oo, pero hindi mo natin alam. Baka naman ngayon, dumadami na ang mga nagiging nabuborn again ng mga Hudyo. So, Pastora, yung ano, o di pag na-rapture tayo, aha, we'll be caught up in the together. air. Yeah, diba? aha. 7 years ang tribulation. Oo. Nasa air tayo. Nasa Ay, head. Diyos. Wala ko. Ano yun, twinkling of an eye lang yun eh. Oh, in the twinkling of an eye, mapapalitan tayo, aakit tayo sa air. Oo. O, saan tayo ngayon? Ay, With di- Jesus, di ba? Oo, With sa presensya ng Panginoon. Kasi, ganito, no? Akala kasi natin ang final destination natin yung heaven. So, the Bible is not very clear. We will be caught up together in the air and then we could end up, sabihin na natin, speculation natin, no? We could end up right there in the heaven, no? In the third heaven. Nandun tayo sa Panginoon. Pero kasi hindi naman din yung heaven ang final destination natin. Magkakaroon tayo ng new heaven and new earth. But the thing is, wala ka na sa earth. During the rapture, wala ka na sa earth. Kinuha ka na ng Panginoon. No? So, yung maiiwan dito, sila yung mag-undergo sa tribulation na yun. At again, because lahanin natin, ang Holy Spirit ay yung restrainer, sabi, wala na din sa earth, di ba? Dahil nga ang magro-rule is yung Antichrist. Kaya kung ngayon, sabi mo nahihirapan kang maborn again at magsuko ng buhay mo kay Kristo, lalong mas mahirap dito sa 7-year tribulation. Lalong mahirap dito kasi kailangan magpasakop ka doon sa Antichrist eh. Para makabili ka, makapagpagamot ka, makaganito ka, makaganon ka. Kailangan magpatata ka. Pag di ka nagpatata, immediate ka naman nun, death. Kasi yung refusal mo to accept the mark of the beast is your acceptance of Jesus. Ganda yung punto nyo na pag napunta tayo sa harapan, sa clouds, hindi tayo mananatili doon, kundi dadalhin tayo ng Panginoon sa presensya ng ating Ama. Dahil we will be with Him forever. Yes. Sabi doon. Oo. So, and then, doon magkakaroon ng formal na wedding. Yung wedding of the wedding supper of the Lamb. Yeah. Habang nagkakaroon ng tribulation sa lupa, nagkakaroon naman tayo ng Wedding celebration. Wedding celebration. Of course, alam natin ang time is not in the presence of God, no? Parang isipin natin gaano kaya katagal yun, no? Because there is no concept of time. Pagdating sa Panginoon, everything is just one flowing period, no? Wala yung Walang designation. hours, minutes, or walang days. division. Yeah, walang division. Of time. Sino pa po? Kasi kailangan maintindihan natin to dahil alam mo, madalas pagka tinatanong tayo tungkol sa gospel, minsan hindi natin masagot yung mga tao na gustong tanungin ka, ano ba talaga yung mga pinaniniwalaan ninyo? Ano ba talaga yung mga ipinamumuhay ninyo? Tsaka, importante na habi ng Panginoon, the end will come pagka naipangaral na yung gospel of the kingdom. Then the end will come. Yeah. So, Kasi nga ngayon, dahil nga lagi natin gospel of grace, 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 to the exclusion of the kingdom. Hindi mo pwedeng i-exclude yung rulership, authority, and dominion of God over us. We cannot disregard the influence of God over us. Otherwise, nabubuhay lang tayo na tayo rin ang Panginoon ng sarili natin buhay. Wala tayong pagsusuko. Like kung natanungin ka, ano ba yung bagay na isinuko mo sa Panginoon para masabi mo talaga nagpailalim ka sa Diyos? Di ba? Naisuko mo na ba talaga ang buhay mo sa Panginoon o nagandahan ka lang sa message of salvation? Kaya nga sabi ng iba maraming tao kung nasave ka lang dahil para wag kang mapunta sa impyerno, then that's not even the whole of the story.
Kasi hindi ka lang na born again para wag kang mapunta sa impyerno, kundi maranasan mo kung ano ang kahulugan nang mapailalim ka sa paghahari ng Diyos. Katulad ng mga tao sa Bhutan, sabi nila, no? Yung hari nila, sabi, happiest people on earth, yung mga tao sa Bhutan. Kasi yung hari nila, lahat provided for ang libre edukasyon, libre healthcare. Wala silang problema sa wala silang mga taxes kasi lahat binibigay ng hari sa kanila eh. Kaya ngayon, nagsabi sa kanila, magpalit na tayo ng gobyerno, maging na rin tayo, demokrasya o Yung mga tao ayaw eh. Wag na lang tayo sa ibang Kasi masaya sila na lahat na po-provide ng hari sa kanila. Pero tayo, dahil hindi natin nare-realize yung kingdom of God, so tayo pa rin ang gusto nating magpalakad ng buhay natin. Of course, wala namang perpekto sa ating lahat. May mga hits and misses tayo. No? Pero yung pagiging Diyos ni Kristo at pagiging Panginoon ni Kristo, doon tayo nagkukulang. Kasi hindi pa rin talaga natin siya nagagawang Panginoon ng buhay natin. I think that's very important, very critical sa panahon na pinamumuhay natin na si Kristo ang naghahari sa buhay natin dahil kung siyang naghahari sa buhay natin, yung kagustuhan niya, yung standard niya, ang masusunod natin, paano natin yan yung pamilya natin papamuhay o we will bring our family in the knowledge of Christ. Kung paano natin itatrato ang kapwa natin dahil si Kristo, sinabi niya na you love even your enemies or forgive as you have been forgiven. So, lahat ng aspeto ng buhay, kung ang naghahari, Panginoon sa buhay mo, lahat yung how we spend our money, it will be according to the standard of the King, na maging steward ka, maging manager ka ng tama sa buhay mo. So, lahat ng aspeto doon sa education, anong klaseng education ang gusto mong malaman ng mga anak mo, hindi lang basta-basta sa secular, kundi magsimula sa spiritual. No? Na si Jesus ang nag-aari sa buhay ng mga bata. At then, makakasama na yun how you relationship mo ngayon from the family to the community to the government. So, yun ang mag-ahari sa buhay mo. Yung, even sa botohan, ngayon, tapos na yung botohan. Pero, how will you vote? Boboto ka ba base doon sa narinig mo sa media? O sa paniniwala mo na si Kristo ang nag-aari sa buhay mo, na gusto ng Diyos ang katwiran niya, ang katotohanan. Yung maghari siya even sa mga namumuno sa ating kung hindi naniniwala sa katwiran ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos, hindi nagpapasakop kay Kristo, bakit ko iboboto itong tao na to? Di ba? So, yun ang meaning ng mas malalim na pagkakaunawa na si Kristo ang aking hari at Panginoon sa buhay ko. Ngayon, ligtas na ako, pero nagpapasakop ako ngayon kay Kristo. Kasi hindi natin alam kung paano yung salitang pagpapasakop. Katulad ng pagkaunawa ng mga Hudyo sa salitang pagsasakop. Kasi ang mga Hudyo, una pa, napailalim sila sa mga Egyptians, no? For more than 400 years. So, alam mo kung ano yung magpasakop ka sa mga slave masters, sa mga taskmasters, at sa Pharaoh, no? Ngayon, nung panahon naman nila, nasa ilalim sila sa paghahari ng Romano, alam din nila kung ano kahulugan ng magpasakop. No? Tayo, hindi natin alam kung paano magpasakop. Kasi, nasa demokrasya tayo eh. Tayo eh. Lagi sa atin, kung ano ang gusto natin. Bawa, nag-impose ang ng tax. Pero maraming mga tao, hindi naman nagpapasakop. Gumagawa silang paraan para makaiwas sa taxes. O kaya,
meron tayong mga ginagawang paraan para makaiwas tayo sa mga batas ng bansa, no? Kasi hindi natin talaga alam kung paano ba yung magpasakop. Ngayon, eto si Kristo bilang ating Panginoon na sinasabi diyan na tayo ay magpasakop sa kanyang rulership, authority, and dominion. Hindi natin nagagawa yun kasi hindi naman talaga natin alam kung paano. Kaya tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos. Kaya nga nung panahon ni Kristo, imbis na ituro niya yung Ten Commandments, anong tinuro ni Kristo? Yung Beatitudes. Tinuro niya sa atin na itong maging pamantayan mo ng buhay mo, no? Tinuro niya sa atin yung kung paano, turning the other cheek or going the extra mile. So, mas mataas yung tinuturo ni Kristo kaysa doon sa mga batas na handed down through generations. So, yun po ang problema natin. Hindi tayo talaga. So, sabi natin, baka nagkaroon tayo ng authoritarian ng mga magulang. Natuto tayong magpasakop sa kanila. Di ba? Pero pagkatapos naging na tayo, mga adults na tayo, hindi na tayo nagpapasakop kasi adult na tayo eh. Nagpasakop ka lang habang nandoon ka sa ilalim ng authority ng magulang mo. Pero nung tumanda ka na, kung ano na gusto mo, yun ang gagawin mo. Diba? So, madaling sabi, kung naiintindihan natin yung kaharian ng Diyos na tinuro ni Kristo, magpapailalim tayo, magpapagovern tayo sa Kanya, at magpapa-influence tayo sa Kanya. So, hindi maaari tayo maging independent Hindi tayo pwede from the Lordship of Jesus The Christ. Lordship of Jesus and from the kingdom. Doon ka nga dinala ng Ama eh. The Father has translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. So that, whether you like it or not, you are in the kingdom of God. You are in the rulership, in the authority, in the dominion of Jesus So, yun ang Christ. malaking kaibahan ng tao na 18 years old na ako, I will be independent from my parents. Oo. Dito, hindi ka independent sa paghahari ni Kristo. The kingdom of God is in you nga eh, di ba? Still, you are free. You have the free will na sumunod ka because out of the love of God for you, I freely give myself Yes. to my Lord and my King. Hindi ako pinipilit, pero I freely submit myself. Yes. Out of our own will. And Out of our own will. yung Kasi naman, bakit masasalamat mo sa bakit Panginoon. ka mag-go against sa pag-rule ng Panginoon when you know that everything that God wants to do for you is for your good? Katulad nga ng mga tao sa Bhutan. Lahat ng buhay nila, nakikita nila, yung hari nila ay nagmamalasakit sa kanila. Lahat ng magaganda, yun ang gusto ibigay sa kanila ng hari. Example ko, sa yung mga Orthodox na Jews, di ba, they still believe in matchmaking. Mga magulang ang naghahanap ng may mapapangasawa ng kanilang anak. Ano yan sa mga Orthodox Jews, hanggang ngayon pinapamuhay nila yan. So, yung isang kaibigan namin na isang Orthodox Jew, sabi ko sa kanya, hindi mo nagagalit ang mga anak niyo sa inyo pagka yung kayo pumipili ng mapapangasawa nila? Kasi karaniwan yan, na makikilala na lang nila yung mapapangasawa nila pag malapit na sila ikasal eh. No? Hindi ba nagagalit sa inyo mga anak niyo? Yun ang tanong ko sa Orthodox Jew. Sabi niya, hindi. Sabi ko, bakit hindi sila... Instead, nagpapasalamat ka. Teka, sabi ko, bakit hindi sila nagagalit sa inyo? Nasaan yung karapatan nila na i-exercise yung pagpili nila sa mapapangasawa nila, makakasama nila to habang buhay. Sabi niya, kasi alam ng mga anak namin na ang pipiliin namin sa kanila ay yung the best, kumbaga, pinakamaganda, pinakamagaling na mapapangasawa nila. Hindi kami kukuha ng tambay, hindi kami kukuha ng alcoholic, hindi kami kukuha ng drug addict. That's right. You will find the best. Kaya hindi sila nagagalit. Dahil alam nila, ang kapakanan nila, ang nasa isip ng magulang nila. Di ba? So, dahil naintindihan nila kung ano ang intensyon ng magulang.
Pero sa atin ngayon, dahil nga hindi naman natin talaga alam yung tunay ng papasakop, kaya di ba tayo na lang ang pumipili ng gusto natin and then we end up not happy. I mean, that's just the reality of life. Na minsan yung nakukuha mo, hindi naman talaga yun ang gusto mo o na magiging magpapaligaya sa'yo. Pero ang point is, kapag ka alam mo ang intensyon ng ama mo, katulad nito, yung mga Hudyo, alam nila intensyon ng magulang nila, bakit sila ang pumipili ng mapapangasawa nila, hindi sila nagre-rebelde. Hindi sila nagagalit. Sabi nila, because they know that we are always after their welfare. What is best for them. Di ba magandang malaman yun? Ito, mga ordinaryong taong katulad natin to. How much more ang Diyos? Di ba yung pinag-aralan natin? How much more ang Diyos? Now, ang gusto niya ibigay sa atin, will He not give us all things through Jesus Christ? So, maliwanag po ba yun? Ha? Wag lang natin gawin si Jesus Savior. Gawin natin siyang Lord ng buhay natin. Wag lang natin ipagmalaki na saved ako. Pagmalaki din natin at ipamuhay natin na ako ay nagpapailalim sa rule, authority, and dominion of Jesus Christ over my life. That I am influenced by Jesus Himself and by His Word. Yun ang dapat na inaano natin sa buhay natin yan. Otherwise, yung ating pagiging Kristiyano is just by name. Yung character natin ma-develop under the rule, authority, and dominion of Jesus na magpa-impluwensya tayo talaga sa kanila. Amen mo ba yun? Amen. So, that's what we are praying. And then, hindi naman pinahirapan ng Panginoon yun. Kasi binigay niya sa atin ang Holy Spirit. Kaya nga, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya hindi tayo dapat ang hirap-hirap naman yan. Because the Holy Spirit is within us. Amen? Amen. Sa seventh revelation, may the Holy Spirit. Wala. Kasi the restrainer was, taken out. Kaya nga ipipreach nga nila rito, the 7-year tribulation, is no longer the gospel of grace. But go back to the gospel of the kingdom of God. Ganda yung punto mo yun, Agnes, dahil kaya ngayon napipigilan pa yung Antichrist, yung all evil na talagang sumakop sa buong mundo dahil nandito pa yung Holy Spirit in the temple. So ngayon, pag tinanggal na tayo, wala na yung Holy Spirit na magpipigil sa evil dahil tayo ang salt of the earth. Salt temporarily stops the corruption ng isang karne, ng isang isda. So tayo nag-prevent ng talagang buong corruption ng buong mundo. So pag wala na yung salt and light, ay di maghahari na yung kadiliman, yung evil sa buong mundo. Kasi tinanggal na yung restrainer. Restrainer is the Holy Spirit living in us. Yun. Amen. So, yeah, that's the good thing there, no? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. May tanong pa ba tayo? So yung 7-year na talagang Tribulation. 7-year na yung 365, yung ano natin. Oo, yun na 7-year tribulation as we know it. Dito sa mundo. Dito sa mundo. Oo. Ayun ang paliwanag dyan, 7-year tribulation, no? So, pero pag ikaw ang nandiyan sa tribulation na yan, hindi mo pakiramdam dyan 7-year. Pakiramdam mo dyan 70 years, baka 1,000 taon. Di ba pagka nasa pain ka, nasa agony ka, nasa paghihirap ka, feeling mo parang wala nang katapusan eh. Kaya yung mga tao talaga dyan, tribulation like never experienced in the world. Maraming mag-suicide. Marami yun. O kaya mag-ano sila, i-ano nila yung buhay nila sa Panginoon, iaalay na lang nila. Hindi na tatanggapin yung martyr na lang. Hindi na tatanggapin yung mark of the beast. Isurrender na yung buhay nila sa Panginoon. Amen? So, Amen. maliwanag po ba yun? There are two gospels, but they are not in contradiction. They are not opposite. They are not against each other. Grace is part of the gospel
of the kingdom of God. Amen? Amen. Kasi kahit naman nasa grace ka, magpapasakop ka pa rin sa Panginoon. Hindi naman porke sinabi nasa grace ka, hindi na ako magpapasakop kay Kristo. Hindi, lalo tayong magpasakop dahil tayo nasa grace. No? Amen? Sige po, tayo manalangin. Hallelujah. Aming Ama sa langit, O Diyos, maraming pong salamat sa inyong kabutihan sa amin at sa liwanag ng inyong salita, sa kayamanan, O Lord God, ng inyong Salamat. salita na ibinibigay sa amin. Hallelujah. Salamat po sa inyong biyaya, kami ay naligtas. Ngayon ay Amen. kabilang Yes. na kami sa inyong Thank pamilya, you, Lord. O Lord God, that we will be with you forever and ever. Wala pong pwedeng makapaghiwalay sa amin sa inyo. At salamat din po na si Kristo ang aming Panginoon, na siya ang naghahari sa amin, O Diyos. At dalangin ko po, Panginoon, na matutunan namin na magpasakop sa aming Panginoong Jesus sa bawat area ng buhay namin, sa aming mga pamilya, mga anak, Panginoon, maging sa aming mga trabaho, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay ay makita ang impluensya ninyo sa aming buhay. Opo. Kaya sa inyo po namin, Panginoon, binibigay lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. The God Lord. is good all the time. Ah, All the time. God is good. Kain na. Ano po kabuti ang Panginoon. Yan nga yung sabi ko. Mushroom. Thank you.